Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Alex C. Fry, isang visual artist from Manila. And today, kustomize natin itong Marvel Legends Venom from the Marvel Legends King in Black 2-pack kasama si Null. So yung wings nandun sa sa kabilang action figure, gagamitin natin yun. Pero ito si Venom, kustomize din natin na para siyang yung comic book look. Lalagyan natin to ng orange glow, and yung kamay niya lalagyan din natin to ng orange glow, pati yung kanyang eyes. So yung first step, lalagyan natin siya ng number 1-in-1 flat clear. So ito yung gagamitin natin for primer. So ang ginagawa ni Bosny Flat Clear ay naglalagay siya ng transparent layer that acts as a primer. It helps the paint adhere to the surface. And yung base color ni Venom, di na siya magbabago. It has a matte finish. So ito na yung template natin. Ito na yung base color. Tapos mag-add na lang tayo na mag-add. Okay? So yun, balikan ko kayo kapag natapos na natin yung spray paint. Siguro mga 2 to 3 coats, pwede na yun mga ma'am sir. Okay? Okay, tapos na tayo mag-apply ng flat clear dito sa body ni Venom, pati sa heads and sa alternate na hands. The next thing that we are going to do ay maglalagay tayo ng gagawa tayo ng template. Kumuha ako ng template for the axe, yung massive axe na, using just a cardboard from the munition pack. Manipis lang, just any cardboard will do. And gumawa na rin, sabi ni client, bawasan ko daw tong handle. So this will be the handle. Barbecue stick lang siya, and barbecue stick and just a wire para mas matibay siya. So reinforcement lang siya. And para meron na din siyang mga tentacles around it or veins. Tapos iklian ko daw. Kailangan ko lang iklian to, so maybe something like this. Yan. Tapos yung kanyang axe ay ganyan. So lalagyan natin siya ng plastic thermoplastic beads. Ayan, ito yung thermoplastic beads. Iinitan natin to para siyang mga pebbles na maliliit na white. Tapos maglalagay lang tayo ng hot water. And then very flexible siya kapag mainit, and then kapag cold naman, very rigid siya. So matibay siya kapag nag-cure na. So yun ang gagamitin natin dito sa gitnang part. Mag-mold tayo ng cylinder and then ng circle. And then yung blades, we are going to use plastic sheet. Yan, gugupit tayo ng blade. Tapos i-trace lang natin tong template natin. Gupitin natin yung blade and then i-attach natin dito. Okay? Yan, tapos gumawa na rin ako ng additional accessory para dito sa kanyang eyes. Para pwede natin siya lagyan ng flaming na ice effect. So something like that. Maglalagay na lang tayo ng glue gun dito. And tapos pwede natin i-attach using a blue tack. Yan. So same paint lang gagamitin natin, kaya kailangan ko na rin gawin to para pag nagpaint tayo, sabay-sabay na yung mga materials na pipinturahan natin. Yan, kasi naka-prepare na yung mga materials natin. So we have lemon yellow, warm yellow, we have fluorescent orange, we have orange. Nasa yung orange natin? Isa pang orange. Ayun, ito orange na from Hero Paints. Yan. Thank you very much Hero Paints for sending your paints for mga sponsorship na mga projects natin. Thank you very much. Shoutout muna sa mga sponsors natin: Laro Anan, Hero Paints, Blockies, YOLO Park, and Savior Cool. Thank you very much for our sponsors. Okay, nakapag-init na tayo ng thermoplastic beads. Ganito yung itsura niya. Translucent siya na parang gel. Tapos pwede natin siya i-mold. So ito na yung minomold natin ngayon, yung sphere na ilalagay natin dito sa top part. Okay. Yan. Tapos pwede rin tayo gumamit ng mga hard na surfaces para mag-sculpt habang hindi pa siya tumitigas. Pwede pa yung ma-mold. Hindi pa naman final ito mga ma'am. So kailangan lang natin gawin yung pinaka base niya. Tapos mag-add pa tayo ng mga textures using glue gun.
So moldable pa rin yan hanggang medyo warm yung temperature niya. Ay sorry, ito lang nakikita. Yan, ganyan. Tapos pag nagko-cure na siya, nagiging opaque na siya. So yan, nagiging ano na, nawawala na yung translucency niya. Hindi na siya nagiging, wala na yung, kanina transparent pag mainit. So pag nag-cure to, solid na ano na to. Very rigid na yung quality ng yung material, very rigid na yung material. Ngayon kasi very ano siya, malleable or moldable. Okay, habang nagko-cure yung moldable plastic, pwede na natin lagyan ng additional details using glue gun para mas matibay siya. Nakagupit na tayo ng mga patterns. So ito na yung mga blades ng axe natin. So dito naman sa left side we have three templates. So yung top of the blade, yung middle, and yung below yung blade natin. So isa-sandwich lang natin to para para makapag-apply tayo ng thickness. Ayan, tapos kailangan lang natin yung mga flat plates or yung mga plastic plates para mas smoother lang yung surface ng blade. Doon din ang gagawin natin sa right side. So pag nadikit na natin to, pag na-sandwich na natin siya, pwede natin siya idikit dito. Something like that. Ayan. And so nakagawa na tayo ng battle axe ni Venom. We will let it cure. Tumitigas na siya. So sakto lang to kapag nag-spray na tayo ng primer, medyo mas rigid na yung mga plastic. Yung glue gun din, titigas na rin. Pati yung thermoplastic beads, mas magiging rigid na din siya. So for now, just let it cure siguro mga 1 hour, 2 hours, and then spray natin ng number 4 Bosney Flat Black. Okay? So balikan ko kayo kapag na-sprayan ko na. Yan. So yun mga ma'am sir, tapos na tayo mag-spray ng axe and ready na tayo to paint. Ito yung paint na gagamitin natin. So orange, warm yellow, and ultra whites. So ito lang yung mga paints na gagamitin natin for the transition nung glow ng logo, tsaka nung sa eyes, tsaka yung dito sa battle axe nya. Okay? So first, gagamitin muna natin itong orange. Ayun, bago pala yun mga ma'am sir, ito yung gagamitin nating paint muna. Gray and black, mix natin para makapag-create tayo ng highlights dito sa body niya. Kasi super flat lang na black to eh. So ito yung mixture natin, very dark gray lang mga ma'am sir, para malagyan lang para ma-emphasize lang din yung texture niya. Ayun, hindi siya super black. Sobrang flat kasi kanina eh. Mas gusto niya ba? Kamusta kayo? Medyo maulan lang ngayon eh. Saan kayo nanonood? Sa anong location nyo? Where's your location, bros? I am Ralph Cifra from Quezon City, Manila, Philippines. So ito, nakapag-apply na tayo ng gray over the body. So mas kita na yung textures niya. May mga veins pa pala siyang mga maliliit, mga fine. So proceed na tayo din sa glow. Okay, apply na natin yung orange na glow. Ayan dito. And dry brushing muna, dry brushing. Yan. Okay lang mag-extend.
Teka lang ha, pinapakita ko lang dito sa YouTube natin yung screen. YouTube screen muna tayo. YouTube screen. Ayan. Okay. Ayan. So ito na yung status ng ating action figure. So ito na yung chest. Tapos ito na yung sa likod. And then start naman tayo dito. So base coat lang natin to. Ayan. Orange glow. Okay. Base coat. So yung brush na ginagamit ko medyo worn out na kasi kailangan natin pumasok dun sa mga recessed na areas. Ayan. Okay, next na step na gagamitin natin, next na paint na gagamitin natin yung Hero Paints Warm Yellow naman. Ayan, mas careful tayo sa pag-apply ng warm yellow kasi kailangan lang natin siya i-apply dun sa loob nung orange na areas. Hindi tayo mag-extend. Okay, let's test it first dito sa likod. Okay, nice. Yan lang. Well, pwede rin naman pala siya mag-extend kahit papaano. Okay, next mag-apply na tayo ng white na color sa middle ng mga areas. Okay, something here, here, here. Para siyang from the darkest, mag-apply tayo ng light colors. Next layer naman, nag-apply na rin ako ng white dito sa mga middle part ng areas. Middle part ng blades para kunwari yung glow, yung source ng glow nandun sa gitna. Ayan. Pwede naman tayo mag-extend na onte. Pero ito yung pinaka part na kukulayan natin. So ito, pinaka gitna. Try natin to fluorescent orange. Grabe ang ganda ng fluorescent orange from Hero Paints. Grabe solid. Yan talaga yung magpapaglow ng ng axe. Sobrang vibrant. Kahit dry brush pa yan. Okay, gamit din tayo nito fluorescent yellow. Ang ganda ng ganda ng line ng fluorescent ni Hero Paints. Grabe. Yan, pwede nyo po spread sa gilid lang. So yun mga ma'am, sir, ma'am, we are done with the Venom King in Black project. Ito pala yung mga paints na ginamit natin for the mas vibrant na orange. Yan, fluorescent orange from Hero Paints and fluorescent yellow. Yan. Hindi ko na nasama sa video kanina kasi nagla-live stream ako sa Facebook. So if you want to see me live, add me up on Facebook. My name on Facebook is Rain Cifra. Okay? Tapos sa YouTube, Ralph Cifra. So nag-explore ako dito natutuwa ako dito sa project na to kasi nakapag-explore tayo kung paano gumawa ng axe para dito kay Venom. So ito scratch build to. So barbecue stick, wire, thermoplastic beads and flat plates. So yun yung combination ng mga materials natin. Ito Marvel Legends. Tapos wala naman tayong binago rito. Nag-spray lang tayo ng flat clear. Tapos nag-dry brush ng gray. And then ang process natin, yung darkest muna para makapag-apply tayo ng glow. Darkest color muna. Orange, yellow, and white. Tapos mag-glaze tayo over it para magkaroon ng mas vibrant na kulay. Yung fluorescent orange, i-glaze natin yon. Tapos yung i-glaze pa ulit natin ng fluorescent yellow. So ganun din yung ginawa ko sa mata. And dito sa logo sa likod. And pati dito sa alt head niya. Ayan. And dito sa mga kamay. And also nag-add na rin ako ng accessory niya para dito sa mata. Pwede natin i-attach via blue tack. Maliit lang na blue tack. Kaya. So parang ganyan yung itsura niya. Yung ginawa ko dito parang meron akong wire. Tapos gumamit na lang ako ng glue gun for the added effect.
Pero pwede na rin natin ikabit yan sa mata para parang smoke effect or yung flame effect from the eyes. Yan. Tapos meron pa tayong ayun, pwede rin tayong gumamit ng blue tack para mahawakan niya tong axe. Okay, so ganito yung initial position niya. Tapos papahawakin na lang natin siya ng axe. Okay, setup ko lang. Okay, so parang ganito yung magiging final na position niya for our review. And laki ng axe. Pero nakakapitan naman niya yung axe gamit yung battle axe gamit yung blue tack. And so ito yung parang pwede nyong i-display. Isang display option lang naman to mga moms. So marami pang display options na pwede nyong gawin dito kay Venom King in Black. And also thank you very much client for purchasing this. This cost around $280 shipped. Shipped na yun mga moms sir, anywhere in the US. Yan. Tapos pala for the articulation wala namang nabago. So pwede pa rin natin siya articulate. Walang nabago sa articulation. Same pa rin kung paano siya mag-articulate ng stock na Marvel Legends. Same pa rin yung mga joints. Walang difference. And also for our top coat, ito yung ginamit ko ngayon mga moms sir. Bosni Gloss Clear. So glossy to, kasi dati natatakot ako gumamit nito kasi hindi ko trip yung glossy finishes sa mga action figures. Pero ngayon tinry ko and nag-work naman siya. Importante lang mag-cure talaga yung paint or yung top coat dun sa surface. Ngayon, hindi naman siya sticky. Hindi naman sticky yung surface. Pwede na natin to i-package after na photoshoot natin. Okay, so yun lang mga ma'am sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.